namin tong Escape kasi papasuspension na to. Sold na rin to. Papalit tayo ng mga rack and pinion and everything. Okay, so Escape natin. Malapit na kuhanin to. Ang target date namin dito is 13. So sinilip lang natin kung tumatakbo na ang suspension niya, kung okay na. Balik na tayo shop, punta na tayo shop. Tapos ito yung Everest natin, sold na rin. Tinetest drive na lang natin kung everything goods. Pero everything goods naman dito, yung may-ari nito nasa abroad. So kakatapos lang nito sa aircon kasi may napansin kami doon sa aircon ito. May something yung aircon, no? Yun yung pinagawa natin. Kakaiba yung aircon, may sometimes meron siyang palya na lamig. So pinalitan yung mga dapat palitan doon sa aircon. Kahit na siya ay mabisa, pinalitan pa rin para sigurado at ma-assure natin yung quality. Baka mamaya kasi doon magloko sa client. So kailangan yan all check. Ano pa ba? Ayun lang naman. Tapos ito, test drive lang kami. Actually gamit na namin ito ng isang. Ito yung gamit natin kapon, ano? Ito pala yung gamit namin. Nakabili ito nasa sa Barangay, pero sa La Union sila. Nag-ano pa, nagsisale pa si sir yung bumili. So, ngayon, tagal na in-order to, di ba? Parang isang buwan na. Kaso si sir kasi, ang target date doon ngayon. So, binayaran niya na to dati pa. So, ngayon, test drive na namin. Kaso wala kaming mapintas dito. Hindi naman pwedeng wala kaming gagawin dito. So, inano na namin. Yung, naging problem ng aircon nito is, hindi ma-figure out ng unang may-ari, no? Itong head unit nila. Yung head unit kasi nila nakakonect doon. So siguro kaya binenta to kasi may something hindi nila ma-figure out. Nawala yung control ng aircon dito kasi ito kinabitan nila ng head unit. So ginawa na namin 'yan. Binalik namin yung mga original parts. Tapos ano pa ba? Nasa likod na rin na ito yung mga gagamitin natin for heavy PMS nito, no. So yun lang. Pagka ito sa bagay wala na okay, all good sa lahat, ano. Kahit nga ito biyahe ng ina. Pwede na. Ay hindi, bumili kami ng isa pang ito, no? Ayun, putol. So, gulong pala. Ay, yung gulong mo. Yun ang last mo. Okay, gulong. So, bumili kami ng ganito kasi naputol namin, yun, no? Sa likod. Sakit ng ano yan. Ng Everest. Border na ako, 4 na piraso para wala problema. Ayun lang naman. So, balik na tayo shop. Punta na tayo doon. At silipatin na natin yung mga on progress natin kotse doon. Let's go. Okay, so hindi galing sa atin to, tranny overhaul. Tapos na, test review na natin yun. Nakabit na yung bagong shift fork. Ito yung mga ginamit natin shift fork at clutch, very good na. Tapos ito sa ating unit to, full overhaul, hard PMS ng engine yan and everything. So lahat ng gagamitin natin is very good. Lahat ng pyesa niyan is lahat brand new, lahat Ford specs. Kung ano siya sa kaso nilabas, ganon. Babalik yung dati niyang alindog. Sold na rin ba to? Sold na rin pala itong puti. So, eto, hindi sa atin galing. Ito, overhaul niya ata sila mag Planning overhaul. Okay, so yan, very good na. Dinala nila rito may problems. Ano ba, nabili lang nila? Tagal na? Ay, hindi. Parang nabili nga lang nila. Pero parang matagal na. Tagal na. Ngayon may nagka-problem na. So, ito next natin transmission. Asan ina-next natin? Pero unit natin yan. Actually, walang problem. Ito? Issue yun, Next natin to. Baba na yung transmission para. Okay, so ito yung next natin sa pending. Ito, sold na. Sold na rin pala. Ito sa amin, guys. So, kahit na wala siyang issue, palit pa rin tayo ng buong transmission system. Kasi nga nangyayari doon, pinapasa niyo yung sakit doon sa ano kahit na umaandar yan or okay yan. Ang problema dyan, pinapasa niyo yung sakit ng ulo doon sa next na bibili. So, maganda yung makakabili niyan. Pulitong-pulido at walang pagagawa, di ba? Kasi puro bago yung nakabit sa kanya. So, ganun yun. Kaya, nami-maintain natin dito kahit matagal na. Gamit na nila yung kotse. PMS na lang ginagawa sa long run ng mga nakakabili rito ng unit. Okay? So, okay. Operahan na natin to next. Palit tayo dyan ng... Dumating na yung mga clutch mo, Nico? Kakarating lang. So, mabilis kasi yung clutch dito kasi ngayon, nagbebenta tayo ng kotse, di ba? Puro brand yung clutch yan. So, dumating. Ito dumating na nga. Ito yung mga bago nating shift fork, mga clutch. So, umuubos tayo ng ganito siguro. Higit kumulang siguro bago isang buwan na uubos natin to sa dami ng unit natin na nabebenta. Palit kami lahat doon. So minsan pag may sobra kami doon,
may dumarating dito mga tinutulungan natin, mga nagpapaservice din ng mga kanilang mga units. So, kapalit na itong mga pyesa natin. So, yan, pinapakita ko naman sa inyo lagi. Mga puro original lang ginagamit namin. Hindi kami gumagamit masyado. No? Kapag ka-transmission na, hindi tayo gumagamit ng mga surplus kasi bigayan yung mga yan. Hindi uso. Pang Japan lang ang mga surplus. Sa mga Ford units, yung mga ibang bagay na hard to find, na hindi mo lang kinalaman masyado sa engine or ano, pwede nating i-surplus. Pero doon sa mga major part niya, mas maganda brand new para balik alindog ulit yung sasakyan. Okay, so ito na yung next na ipipila natin. Sa ating unit to, bale, ayan, kita nyo, maandar na mo, wala namang problem. Pero opera pa rin siya para ma-maintain natin yung quality, di ba? Para yung bibili sa kanya na next, magiging masaya. Kumbaga, itong unit na to, imagine mo, tumatakbo pa since 2016, kung 2016 model to. Kung titignan mo, wala pa nagiging issue to. So, wag mo hintayin na dumating yung issue. Solusyonan mo na, di ba? Hard PMS mo na. Bibihira ang nagbebenta ng ganito na naka-hard PMS kasi nga, gagastos pa yung seller. Kadalasan pinapasa na talaga yon. So, tsambahan kapag makabili kayo ng maayos na unit, lalo kung second hand na unit. Any other brands. So, dito sa atin, alam niyo naman, paulit-ulit tayo. Yun lang, paulit-ulit yung ating process. Ganyan. So, opera na natin to, tapos, umpisa natin tomorrow. I-ano lang natin, pupwesto lang natin siya. Okay, so ayan ang mga ganapan ngayon sa shop. Very good. Kit, pasok! Yes, boy!